Welcome sa Understanding the Child series, isang serye kung saan pag-uusapan natin kung paano lumalaki at umuunlad ang mga bata. Pero bago tayo magpatuloy, i-roll muna natin ang intro. Bilang mga magulang, guro o tagapag-alaga, mahalagang maunawaan ang pag-unlad ng bata upang mas masuportahan natin ang kanilang paglaki ayon sa kanilang pangangailangan at naaangkop na pamamaraan. Ang mga bata ay hindi lang mga maliliit na bersyon ng matatanda. Naiiba ang kanilang pag-iisip, damdamin, at kung paano nila nakikita ang mundo sa bawat yugto ng kanilang paglaki. Kapag naunawaan natin ang bawat yugto ng kanilang pag-unlad, mas magagawa natin silang gabayan sa kanilang paglalakbay sa buhay. Ang unang 5 taon ng buhay ng isang bata ay napakahalaga. Sa mga panahong ito, ang utak ng bata ay mabilis na nagkakaroon ng mga bagong koneksyon, at ang mga karanasang ibinibigay natin ay nakakaapekto sa kung paano siya natututo at kumikilos sa hinaharap. Halimbawa, habang naglalaro ang isang 2 taong gulang na bata ng mga simpleng laruan, napansin ng magulang na nagiging curious ito at sinusubukang pagsama-samahin ang mga piraso. Hikayatin ang bata sa pamamagitan ng pagsasabi ng positibong feedback tulad ng, "Wow, galing mo magbuo ng mga piraso. Ano pa kaya ang pwede nating idagdag?" Sa ganito mas lalo pang nagiging interesado ang bata sa pagkatuto. Sa bahay man o sa paaralan, mahalaga na naunawaan natin ang pag-unlad ng bata upang mabigyan natin sila ng tamang suporta. Kapag naiintindihan ng mga magulang ang takot ng isang batang natutong magbasa, mas maipapaliwanag nila ito ng may pasensya na nagpapalakas sa tiwala ng bata sa sarili. Bawat yugto ng paglaki ng bata ay may sariling hamon at pagkakataon. Sa edad na 2 hanggang 3 taon, likas na magiging curious ang bata, kaya't ang tamang suporta sa pagtutuklas ang makakatulong sa kanyang cognitive development. Halimbawa, isang 5 taong gulang na bata ang nagsisimulang mag-aral ng pagbabasa at nahihirapan sa mga bagong salita. Nagiging frustrated siya dahil hindi agad niya maipronounce ng tama. Huwag pagalitan o madaliin ang bata. Sabihin ng dahan-dahan ang mga salita at hayaang subukan niyang ulit-ulitin ito. Maaaring sabihin, "Anak, subukan natin ulit ng sabay." Hindi kailangang madaliin. Ang mahalaga, natututo ka. Ganito nararamdaman ng bata na naiintindihan siya at hindi niya kailangang magmadali. Ang mas malalim na pag-unawa sa mga bata ay nakakatulong upang mapabuti ang komunikasyon sa kanila. Kapag alam natin kung paano sila mag-isip at mag-react, mas madaling bumuo ng mas malalim na ugnayan. Kapag naiintindihan ng isang magulang ang pagiging mahiyain ng anak na nasa edad na 7, mas maipapakita nila ang suporta sa mga pagkakataong nangangailangan ng kumpiyansa ang bata. Ang mga ugnayang naitatag sa pagkabata ay nagsisilbing pundasyon ng emosyonal na seguridad ng bata sa pagtanda. Halimbawa, ang 7 taong gulang mong anak ay nag-aalangan makipaglaro sa mga kaibigan dahil sa kanyang pagiging mahiyain. Lagi siyang nananatili sa gilid at nagmamasidlang. Huwag pilitin ang bata na makihalubilo agad. Pwedeng sabihin, "Gusto mo bang samahan kita habang naglalaro sila? Pwede tayong tumabi muna." Bigyan siya ng oras at unti-unting hikayatin na makilahok kapag handa na siya. Ganito, mararamdaman ng bata na naunawaan ang kanyang damdamin at hindi siya pinipilit. Isa pa sa mga benepisyo ng pag-unawa sa pag-unlad ng bata ay natutulungan tayong maagapan ang mga isyu. Lalo na kung may mga palatandaan ng developmental delay, mas maaga nating makikita at maaaksyonan. Kapag ang isang 3 taong gulang ay madalas mag-tantrums, mahalagang maunawaan ng mga magulang na bahagi ito ng pag-unlad ng emosyon. Kapag nakikilala natin ang normal na mga reaksyon, mas alam natin kung kailan kailangan ng suporta o interbensyon.
Ang tamang kaalaman tungkol sa mga pangangailangan ng bata ay makakatulong upang makalikha tayo ng mga kapaligirang susuporta sa kanilang paglaki at magpapatibay sa kanila laban sa mga isyung maaaring umusbong. Halimbawa kung ang 3 taong gulang mong anak ay biglang nagtantrums sa isang grocery store, sumisigaw at umiiyak nang hindi mo alam kung bakit. Magpakita ng kalmadong disposisyon. Lumuhod para mapantayan ang kanyang mata at maaaring sabihin, naiintindihan ko na malungkot ka ngayon. Pwede bang huminga tayo ng malalim? Sa ganitong paraan, natutulungan mong i-regulate ang kanyang emosyon habang ipinapakita na naunawaan mo ang kanyang pinagdadaanan. Ang pag-unlad ng bata ay hindi lamang tungkol sa pag-alalay. Mahalaga ring turuan natin sila ng pagtitiis at kalayaan. Kapag alam natin ang kanilang mga kakayahan sa bawat yugto, mas alam natin kung kailan sila bigyan ng suporta at kailan hayaang mag-explore. Sa edad na 4 o 5, simula nang nagiging malaya ang mga bata sa pag-explore ng kanilang mundo. Dito natin sila tinuturuan ng mga kasanayan tulad ng pagpupursige at pagiging mapanagutan o accountable. Ang pag-intindi sa kanilang mga pangangailangan at emosyon ay tumutulong upang palakasin ang kanilang tiwala sa sarili, na susi sa kanilang paglaki bilang malayang individual. Halimbawa, kung ang anak mo ay nahihirapan sa pagbabalanse ng bisikleta at natatakot bumagsak. Hindi siya makapagpatuloy dahil natatakot siya. Hikayatin siyang subukan muli pero sabihin, okay lang na matakot. Ang mahalaga, sinusubukan mo ulit. Kapag natututo ka, okay lang magkamali. Hayaan siyang magkamali muna hanggang maging komportable na siya sa sarili niyang kakayahan. Ang pag-unawa sa mga bata ay mahalaga upang maihanda natin sila sa hinaharap. Samahan niyo kami sa seryeng ito kung saan susuriin pa natin ng mas malalim ang bawat yugto ng pag-unlad ng bata. Huwag kalimutang mag-subscribe at abangan ang susunod naming episode tungkol sa iba't ibang yugto ng pag-unlad ng bata.